Tungo naman tayo, dahil ang title nga po natin, Banana Republic Impeachment at 2025 GAA. Yung unconstitutional, illegal, invalid, immoral, unconscionable way of treating people's money. Meron pong nailabas na balita, ininathala po ito, nais ko lamang pong ituwid sapagkat ako ay personally, nananawagan po ako sa inyo ilang araw na, hindi ba? Sabi ko, tulungan natin, suportahan natin, protektahan natin. Yung aking co-petitioner, kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Ungab, si Congressman Sid Ungab. Sapagkat yan po'y marangal na tao, dating bangkero, at wala pong bahid ito ng korupsyon, humawak sa napakalalaking komite ng mababang kapulungan, naging accounts, naging pinuno ng Committee on Accounts ng House, yung mahawak po ng pananalapi ng mababang kapulungan, wala pong issue ng korupsyon. Naging chairman po ito ng appropriation at naging patas, naging fair at naging transparent po siya sa kanyang mga dealings at naging vice chair po ito ng Ways and Means Committee ng mababang kapulungan. Sabi ko, tulungan natin, protektahan natin, suportahan natin sapagkat siya po yung talagang marunong pagdating sa budget process at magbabantay. Alam ho ninyo, may isinulat na, ito talaga, sasabihin ko sa inyo, may inilabas na lang, may nailathala ang Philippine Star na fake news. Dinescribe po si Congressman Sid Ungab, basahin ko po describe Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumor. Sa Tagalog pa, si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mangbabatas na nagsimula ng chismis. Si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung nagsimula, yung mambabatas na nagsimula ng marites doon sa mga alleged blank items in the 2025 National Budget Bill. Kaya po siya fake news. Unang-una, wala pong rumor, wala pong chismis. So malinaw ho agad yon. Pangalawa, wala po kaming inallege na blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang nakita po ni Congressman Sid Ungab, ang nakita ko po, ang basihan po ng aming petisyon sa Korte Suprema, hindi po yung blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang blanco po ay nandoon sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. Kaya fake news ito. In defense of my good friend Congressman Sid Ungab and for the sake of truth and fairness. At sinabi nila, ng pag-report po ng Philippine Star, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po iyon because that is precisely the bone of contention sa aming petisyon. Wala pong rumor, wala pong chismis. Nakita po namin yung blanco sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. At hindi po iyon typographical error lamang. Ang blanco po, wala pong blanco doon sa General Appropriations Bill. Wala pong blanco. At hindi ho namin sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco po ay sa BICAM report, hindi po sa GAB. Kaya malisyoso itong report na ito na kung saan nilalarawan si Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumors on the alleged blank items in the 2025 National Budget Bill, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po ito ng Philippine Star. Mahiya naman kayo doon sa inyong pamagat. Truth shall prevail. Hindi po truth ito, fake news po ito. Wala pong chismis, wala po kaming inallege, wala po kaming claim na blanco, yung na may blanco doon sa National Budget Bill or sa GAB. Ang blanco po, yung 28 items na blanco consisting of 13 pages ay doon sa Bicameral Conference Committee report. Wala pong blanco, kaya nga po ang aming tanong, may blanco doon sa BICAM report. Pagdating doon sa General Appropriations Bill, nawala po yung blanco. Kaya nga po, di ba ang tanong natin, kanino, sinong makakating kamay ang nagpuno ng blanco? Wala pong pwedeng gumalaw doon. Sapagkat pag yan po ay ratified na, signed and approved by the Bicameral Conference Committee members at ganun din po sa plenaryo, hindi na pwedeng galawin yan. So walang blanco talaga. Sa National Budget Bill, ang blanco ho ay nandoon sa Bicameral Conference report. Ang tanong, hanggang ngayon, tanong pa rin po yan.
Sino o kaninong makakating kamay ang nagpuno ng mga blankong yon? Huwag nating kalimutan yan sapagkat budget season na naman. Diba? Budget season na naman ho eh. Pag-uusapan yung higit na malaki, 6.8 trillion pesos more or less. 2026 national budget. Hindi pa ho tapos ito. Hindi pa sinasagot, hindi pa nasasagot. Sino nagpuno ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kanya ito nauwi sa isang General Appropriations Bill na nawala yung blanco. Kaninong makakating kamay o sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blankong yan? Kaya ngayon tanong ko nung araw pa eh, babae ba siya? Yung may makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo sila? O marami sila? Yan po yung nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Yun nga po ang naging problema. Nawala yung blanco sa Vice Cam report, nalagyan ng figure, ng item, etc. sa General Appropriations Bill. At yung maanumalyang General Appropriations Bill na yan, yun po yung pinadala sa tanggapan ng Pangulo at yun din ang napirmahan o pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun po yung factual narrative na dapat itinuwid sana ng Philippine Star. Ano? Hindi po yung typo error. Hindi ba? Hindi po typo error yon. Ulitin ko ha. Unang-una, hindi po chismis yung naging pahayag ni Congressman Sid Ungab. Kasama po niya ako doon eh. No? Ito po yung actual na kaso. Ito po yung actual na kaso. Nakafile po ito. Diyan po nakalagay. Oh. Kitang-kita naman dito. Riniceive po ito ng Korte Suprema. Na-receive po ito noong January 27, 2025 at 4:25 p.m. At ito po yung docketed na for certiorari and prohibition SCGR number 277975. Ito po yung kaso. So malisyoso yung pagsasalarawan kay Congressman Sid Ungab ng PhilStar. Hindi po ito rumor. Hindi po ito chismis. O hindi po ito marites. Yung inyong pong pagsusulat ang marites. Ayan po yung kaso eh. Paano naging rumor? Eh may petisyong nakabinbin sa Korte Suprema. Ayan po. Okay, pangalawa. Hindi po ito maaring ituring na mere typographical error. No? Ipinakita na po namin ito dati. Papakita ko lang po uli sa inyo dahil panahon na naman po ng budget. Ito nga po yung BICAM report, kagaya po nito. Ang daming blanco. Huwag natin kalimutan sapagkat hindi pa po tapos ito eh. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Ibalik natin ang usapin dito sa mahalagang usapin panlipunan na dapat po nating patuloy na pinag-uusapan. Ito pa ho. So hindi po chismis to. Mali po yung report ng Philippine Star. Hindi po makatarungan na inyong yuyurakan at malisyoso yung inyong pagsasalarawan sa isang napakamarangal na tao, si Congressman Sid Ungab. Hindi po aatras yan. Lalo nyo lamang siyang sinisilaban. Lalo lang pong bubuhayin natin ang kasong ito. Lalo nyo lang pong sinisilaban yung pagmamahal ni Congressman Sid Ungab sa mamamayang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito eh, ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Ano ho? Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin eh, kargado yan eh. Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? Eh may kaso nga sa Korte Suprema. Ano ho? So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga ho, nailathala na eh. Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At ayan ho, pirmado eh. Ito yung blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner. Natatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po,
Paano naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Itong mga blankong Bicameral Conference Committee report. Tingnan po ninyo maigi. Oh, ayan yung mga pumirma eh. Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill eh. Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun eh. Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema, certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. No? Oh. Dated ano po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti, para lang po hindi sigla mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yun po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na sisirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na. Pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos nila itong pirmahan, blanco nga ho 28 items blanco. No? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratifikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan eh. Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema.